Meron ho tayong makakasama dito ho sa studio live. Hindi po phone pats, hindi po Zoom, kundi live na nandito po sa loob ng ating studio ang isa hong napakasipag at talagang yung kanya hong dedikasyon bilang public servant ay kitang-kita ho natin. Kaya nga ho, mahal na mahal siya ng kanyang mga kababayan at akin pong ipinapakilala sa inyo ang atin pong makakasama sa atin pong programa sa oras pong ito. Walang iba kundi si Sangguniang Bayan Member Riza Eugenio Joaquin mula po sa bayan ng San Jose, Tarlac. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Sir Jude, at magandang hapon din po sa lahat po ng listeners ng DWAY 1332 Sunshine Radio. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa amin, although na medyo malayo-layo po ang ating linakbay dahil pareho tayong galing ng Tarlac, pero binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makasama po kayo dito sa live dito po sa loob ng ating studio, ma'am. Yes po, sir. Salamat po sa pag-imbita sa programa niyong Matang Agila. Ma'am, meron po kaming nabalitaan na inyong mga inilunsad dyan po sa bayan ng San Jose. Itong Kabayan Ko, Iskolar Ko. Ano po ito, ma'am? Ito po yung programa ko na pang-edukasyon, Sir Jude. Dahil po ang aming bayan ay hindi pa ganun ka-progreso at marami po talaga kaming mga kababayan na medyo nahihirapan sa buhay. So, in my own little way, may sarili po akong mga scholarship program. Ito po ay tinawag kong Kabayan Ko, Scholar Ko. Na ang mga mga scholars ko po ay yung mga estudyante na talaga pong nahihirapan sa buhay. So, meron po silang monthly allowance na nanggagaling po sa aking personal na personal at though ang aming pong LGU meron din pong scholarship pero hindi po kasi enough yung fund. So, tumutulong po tayo. Sa kasalukuyan, ma'am, mula nung inulansad po ninyo ito, ilan na ho yung nagiging beneficiaryo ng programa nyo ito? Sa ngayon, Sir Jude, meron akong 30 sa sarili ko. Meron din akong another 30 sa mga iba. Meron po kasi akong ibang sponsors din ng mga kamag-anak ko abroad. Si Kuya Rocky, mga kaibigan ko, nandyan po sila na nagbibigay ng ayuda. So, all in all po, sir, mga 60 na po. Opo. So, ang dami na po pala, ma'am, at sigurado itong mga kababayan natin dyan, na mga magulang o mga estudyante na beneficiaryo ng inyong programang ito ay abot-abot ang kanilang pasasalamat po sa inyo. Yes po, sir. At sana po ay makatapos sila sa kanilang pag-aaral dahil po ito yung number 1 po. Nung naging mayor po kasi ang tatay ko, ito po kasi yung programa niya na zero illiteracy sa bayan po ng San Jose. Kasi po meron po kaming mga katutubo doon. So, yun po naging concentration namin sa education. So, in my own little way, sabi ko nga po, kahit papano, nakakatulong naman po tayo sa ating mga kababayan. Napakaganda po. At ano-ano po ba yung mga requirements dito, ma'am? Yung mga scholars natin, meron ba silang yung mini-maintain na grades para manatili sila sa scholar? Sir Jude, usually wala na po akong requirements. Kung talagang nangangailangan po, okay na po sa akin yon. Basta ang sinasabi ko lang, mag-aral lang mabuti. Pero yung pag-screen, binibigay ko na po sa mismong eskwelahan kasi po sila po talaga yung nakakaalam ng mga estudyante na nangangailangan. So, kung meron silang mga konting, siguro, usually kasi sa mga ibang scholarship, meron silang mini-maintain na grade. Pero as long as pumapasa po sila, okay na po sa akin yun. Kasi po, yung talagang adhikain ko, makatulong po talaga. Ito ho ba, ma'am, ay kasama ng kolehiyo dito? Hindi po, elementary and high school pa lang po yung para malinawan po tayo. Baka mamaya may maghanap yung mga kolehiyo. Ba't wala kami sinasabi may scholar? So yun pala ay elementary at high school pa lamang. Direct, mas maganda siguro ipakita natin yung mga pictures, mga video habang kinakapanayam natin si Ma'am Riza Joaquin. At saka meron pa kayong inilunsad, ma'am, itong tinatawag nating Sagip Kapamilya Program. Ano po ito, ma'am? OFW Sagip Kapamilya Program. Yes, sir. Yung OFW Sagip Kapamilya Program po, sir. Yan po yung programa ko na personal ko pong tinutulungan ng ating mga kababayan na sa ibang bansa. Mostly yung mga
usually po, ang nagiging biktima po yan ng mga maltreatment, Mhm. mga ganun po, sexual abuse. Mhm. So, personal pong lumalapit sa akin yung mga kamag-anak nila kasi po, personal po kaming pumupunta sa Region 3 OWA para po i-file yung mga reklamo at doon na po nag-i-start lahat. So, sa awa ng Diyos po, marami na tayong natulungan, napauwi at most recently lang, mga 2 days ago yata, may sinundo po ako sa Manila. Opo. Na naisalba po natin ang buhay niya at napakabuti po ng Panginoon kasi po nandito na siya at sobrang pasasalamat po ng kanyang mga pamilya sa atin po. Sa inyong bayan, ma'am, meron ho ba kayong talaan kung ilan yung inyong mga kababayan na nasa iba't ibang bansa? Meron po silang talaan pero nasa peso office po namin yun. Mhm. Pero usually po kasi meron din tayong mga victims na tinulungan ko na mga undocumented. Mhm. So, minsan hindi na sila nalalagay doon sa record. So, Opo. pero dahil po alam na rin natin yung pasikot-sikot diyan, alam na natin kung sino yung mga taong lalapitan natin Mhm. sa OWA. So, nakakatulong po tayo sa kanila. Opo. Ano-ano yung mga programa natin sa kanila, ma'am? Pag halimbawa, meron tayong nabalitaan na namamaltrato na inyong mga kababayan, so agad-agad ninyong inaaksyonan para mapauwi po dito sa ating bansa. Ganun ho ba? Yes po, ganun po. Actually, ang kailangan gawin po yung immediate families po, pupunta po sa akin at sila po yung personal na magfa-file ng complaint sa OWA. Mhm. With my assistance kasi hindi po nila alam yung pupuntahan. Opo. Mhm. Usually, may problema rin sa financial dahil po Mhm. pag nagpunta ka sa Pampanga, malayo, Opo. marami po. So, ako po ay tumutulong sa kanila, hindi ko na po sila pinagagastos sa lahat-lahat. Opo. Free po lahat yung serbisyo natin sa kanila. At personal, ako po ang nagda-drive para sa kanila. Wow, grabe ano, kayo pang Yes po. driver nila, no? At saka sasakyan ko pa po ang ginagamit ko. Talagang kahanga-hanga naman po ang inyong, kaya mahal na mahal po kayo ng inyong mga kababayan. Pagdating naman po dito, ma'am, ano naman po yung naibibigay nating tulong yung mga OFW na napauwi po? Usually po, kasi po, repatriation program po yan ng ating mahal na Pangulong Mhm. Duterte. Mhm. So, yung mga katulad po nila na victims, may programa po ang gobyerno natin na worth 20,000 livelihood program. Mhm. So, ipupunta ka lang ulit po sa OWA at para po mag-file ng mga records mo para po ma-avail mo yung 20,000 na livelihood program. Mhm. At the same time, yung mga napapauwi po natin na aabuso, hindi nakakakuha po ng sweldo, nakukuha po, na ibabalik po yan through magfa-file ulit po ng reklamo. Mhm. So, yun po yung mga benepisyo na nakukuha nila under na rin po sa programa ng ating gobyerno. Ngayon po, yung iba naman po, pwede din po silang magreklamo. Mhm. Kunwari po, hindi nag-umaksyon yung agency Mhm. o kaya yung employer doon, sila ng abuso, pwede rin po sila magreklamo, sinasamahan po natin sila doon. May programa din po ang ating gobyerno. Mhm. But usually po, yung mga ibang natutulungan ko po, ang importante daw po, buhay na kauwi yung anak, Mhm. yung pamilya, Opo. so hindi na po sila nagre-reklamo. Ganun po yun. So itong programang ito, ma'am, nung inilunsad po ninyo, as of today, mga ilan na ho yung natulungan natin mga kababayan po ninyo? 30 na po, mga 30 OFWs na po. Oh, napakarami naman po pala, no? At tunay nga na kahanga-hanga po ang inyong mga hakbang na ginagawa na pagmamalasakit, pagtulong sa inyong mga kababayan na ng ibang bansa na para maghanap buhay pero nakakalungkot na nakakaraan na sila ng pagmaltrato ng kanilang mga amo at mabuti na lang mayroong Konsihala Riza Joaquin na labis na nagmamahal sa kanila. Opo, sir. At meron pa kaming nalaman, ma'am, na inyong programa itong tinawag na Uplan Alalay o yung pagbibigay ninyo ng mga wheelchair. Opo, ito po yung mga para po sa ating mga PWD. Mhm. Priority po rin natin ng mga senior citizens na hindi po nakaka-avail ng wheelchair Opo. para po mas gumaan naman po yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mhm. Binibigyan po natin sila ng libreng wheelchair, sir. Meron din po, though very limited po ang resources ko, alam naman po natin, ang Sangguniang Bayan ay isang legislator lamang, Opo. nag-a-approve lang kami ng budget, wala kaming mga
pondo talaga or wala kaming mga MOOE na pwedeng puntahan, hindi po naging balakid yun. Meron pa rin po ako, aside po sa wheelchair, meron din po akong tinawag na Goodbye Saklay program. Yung pong nakasaklay na mga putol yung paa, meron po akong nahanap na foundation na tumutulong po sa akin para mabigyan po sila ng mga prosthetics. So ilan na ho yung nabigyan ng mga prosthetics na? So far po ngayon, isa pa lang. Wow. Pero naka-post po sa Facebook ko kung sino po yung mga interesado. Kaso nagkaroon po kasi ng pandemic siguro kaya medyo na-stop. Meron din kaming, yung foundation din po ngayon, yung mga babies natin, na mga bingot. May natulungan na rin po ako, sir, yung mga libreng operations. So, sabi ko nga, hindi naman hindrance na wala kang pondo. Basta marunong kang makipagkaibigan, marami kang kakilala, marami po tayong matutulungan. Aba, parang hindi konsihala yung dating ng inyong ginagampan ng trabaho, mama, no, sa dami ng inyong mga natutulungan. Yes, At nanonood po sa atin si PG Alcantara mula dyan sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac. And din sabi naman ni Bonifacio Dakayanan, mabuhay po kayo, Ma'am Councilor Riza, gandang hapon po. At happy watching din kay Abraham Kablayan. Maraming salamat po sa mga patuloy ninyong pagsubaybay sa atin pong programa. At gaya nga ng aking sinabi kanina, napakagandang diwata at kitang-kita naman ho ninyo. Hindi lamang maganda si Konsihala, kundi napakaganda pa yung kanya pong programang ginagawa at napakataba yung kanyang puso na pagtulong, paggampan sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa kanyang mga kababayan. At may nag-text po, sabi niya ay sana all ganon ang mga konsihal. At saka ma'am, ito ding parang 'di ba ang San Jose is kilala natin na mga bundok na bulabundukin, sabi na lugar. At mahirap ang tubig at namimigay din po ata kayo ng mga Jetmatic o yung tinatawag na tubig ng buhay programs. Yes po, Sir Jude. Kasi po ang bayan po ng San Jose, recently lang po nagkaroon ng NAWASA and along the highway lang po. At parang kumbaga bago pa lang. So dati po, mahirap po talaga ang tubig sa amin. So isa po yan sa mga programa namin, yung Poso mula sa puso ni Konsehal Riza. So, may mga part po dyan na meron po kasi kaming tinatawag na parang sectoral fund na binibigyan po kami ng aming mahal na mayor ng parang nag-share po siya sa pondo niya. Though under his name, meron po kami tigwa 100,000 na binibigay po ang ating mahal na mayor para po magkapag-project ang bawat konsehal ng bayan ng San Jose. So yung pondo ko po, nilaan ko po talaga yan sa mga gripo para po sa mga kababayan natin dahil naisip ko po, ito po yung mga makatuturan programa na talagang mapapakinabangan po ng ating mga kababayan dahil naniniwala po ako na ang tubig ay buhay. Ilan bang barangay ang San Jose, ma'am? So far po, meron kaming 13 barangays and 7 sitios. So may mga katutubo po kami doon. At dahil nga bundok, hindi ho ba mahirap yung tubig pag nagpatayo ng puso? May part po talaga na napakahirap at napakamahal ng pagpapagawa o labor. So, yun kaya po ito isa sa mga programa namin. At yung po mga lugar na mahirap talaga yung tubig, yun po yung mga priority naming lugar na binibigyan po. Opo. So, yung mga maliban po sa mga Jetmatic ninyo hong ipinamimigay, yung pagpapatayo po, tinutulungan nyo din po ba sila? Yes po, may some part of it. May mga sponsors din po tayo na nasa ibang bansa na nagmamagandang loob dahil nakikita po nila yung mga programa natin na talagang nakakatulong po sa ating mga kababayan. So, minsan hindi mo na kailangang humingi o mag-solicit, nagkukuso na po silang nagbibigay at nakikita naman po nila kung saan po napupunta yung kanilang mga idinodonasyon na pera. Kasi po, pag may nagdonasyon po sa akin na pang labor, usually ang pinakamura po kasi sa amin na labor ng Poso is pinakamura na po yung 18,000. Ganun kamahal? Yes po, labor pa lang po yun, sir.
Pag doon po sa sobrang pinaka mahirap po na part is 25 pataas po yung labor. So wala pa po yung ano doon, yung mga gripo mismo, yung mga tubo, ganun po. So ang laki po. Pero kahit papaano po nagagawa naman po natin ng paraan para matulungan po ang ating mga kababayan. Ganon pala kamahal yung pagpapatayo ng gripo o puso sa bayan ninyo dahil nga bundok Opo. Dahil mataas siguro yung maraming tubo yung kailangang ilagay para maabot nila yung level ng tubig. Pagdating naman po ng summer, kumusta naman po yung kwan ng tubig? Dahil po talagang ginagastusan namin yung mga programa namin ng yung mga poso. Okay naman po kasi talaga yung drilling po ang ginagamit doon, no? So far napapakinabangan po ng ating mga kababayan. Kaya po until now dire-diretso po yung programa namin 'yan. Baka this month meron na naman po kaming isang programa diyan para po sa isang barangay na naman po sa aming bayan. Kaya po ako lubos na nagpapasalamat din po sa aming mayor, si Honorable Romeo Capitulo, sa sobrang pagsuporta niyo po sa programa kong Poso Mula sa Puso. At di baling sabi nga po ng ating Pangulong Duterte, di baling mahal yung project basta solido naman at pangmatagalang mapapakinabangan. Ng ating kababayan. Opo, sir. Hindi yung iba na napakamura pero ilang buwan lang wala na. So sayang na naman yung pondo. At least sa inyo po ay talagang mapasamar man o hindi, napapakinabangan ng inyong mga kababayan. Talagang sinisigurado po namin na mapapakinabangan po. Opo. At ilang barangay na ang pagbibigay niyo ba ng Jetmatic, ma'am, per barangay o per household o per purok? Usually po, tinitignan po namin kailangan pakikinabangan yan ng hindi bababa sa 3 bahay ang makikinabang po sa programa namin kasi po unang-una mahal po yung labor, so kailangan hindi personal. Opo. So kailangan marami po ang makikinabang. Opo. At saka isa pang napakagandang programa nyo na ginagawa at inilulunsad, ma'am, ay ito bang pagbibigay ninyo ng gatas at vitamina sa lahat ng mga daycare at mga nanay nila at the same time kasama na yung ating mga katutubong Aita? Yes po, Sir Jude. Kasi po, duman po ang pandemya. So, ang LGU San Isidro po, sa pinangungunahan po ng aming mahal na mayor at ang vice mayor po, Opo. nagbigay na po ng ayuda sa mga household, sa mga kababayan natin. So, nag-isip naman ako, ano naman ang counterpart ng isang konsihala. So, naisip ko po, magbigay naman po ng ayuda sa ating mga child development students, na dati pong tinatawag nating daycare. Opo. So, lahat po sila binigyan po natin ng gatas din, at yung vitamins po ay ayuda rin po ng aming mahal na mayor. So, nagtandem po kami. Nagsik po ako ng ayuda sa kanya ng mga, kasi kailangan din po ng mga bata yung vitamin C at saka yung paracetamol. So, nagtandem po kami. So, yun po. Para po sa mga, kung nabigyan na po ang ating mga kababayan, mga mommies, mga households. So, sa mga bata naman po yung concentration ko. And at the same time po, sa lahat po ng ating mga katutubo o lahat po ng sitios dito sa aming pong bayan, talagang pinuntahan ko rin po na nagbigay po din kami ng mga ayuda doon na through sa akin po ng aking ama, kasi vice mayor din po si daddy ko. Opo. And then po, yung mga iba po, yung mga sponsors po namin at saka mga ibang NGOs po. Opo. So, nagtatandem po kami. Ilan pong lahat mga estudyante natin na nabiyayaan ng gatas, ma'am? Hindi ko masyadong alam yung figure, pero hindi po bababa ng 800 hanggang 1,000 po. Ang dami naman po. Yes po. Pati yung mga magulang, yung vitamina para po sa kanila yun. Yes po. Meron din pong vitamina para sa mga parents. And then, sinama ko na rin po yung ating mga daycare child development workers. Siyempre, sila naman yung nag-a-assist sa mga estudyante natin. So, pati na rin po sila, binigyan ko na dun. Apo. Bali, ilan ba lahat yung ating mga social daycare workers natin dyan, ma'am? Sa ngayon po, meron po kaming 30. Ang dami din pong pala nila, ma'am, ano?
Opo. At talagang kung titingnan nga natin, napakahirap pong magturo sa mga bata. Yes po, mahirap po talaga. At kaya saludo po ako sa kanila. And ever since, hindi pa po ako konsihala, tumutulong na po ako sa kanila. Actually, kasama ko nga po yung president po nila, si Madam Pleda Basilio po. Opo. Bali, kinakapatid ko siya, kasama ko siya ngayon. At saka yung pagmamahal nyo po sa mga katutubong Aita ay parang hindi matatawaran, ma'am. Yes po, kasi po very less fortunates po sila. So kailangan po talaga nila ng special na attention, especially po sa education. So Opo. yan po yung sinusulong namin. Lagi po kaming nakaalalay sa kanila dahil kung wala po tayong yung pagmamahal o wala tayong care sa kanila, sino pa? Kailangan sila po talaga sa aming bayan, sila po talaga ang unang nangangailangan ng special na attention. At kunin ko na rin po yung opportunity. Sige Marami po kasi mga NGOs, hindi ko na mabanggit, pero Opo. ang dami-dami po talagang mga NGOs na pumupunta po sa bayan namin para po magbigay ng mga ayuda sa aming mga katubtubo. Maraming salamat po sa inyo. Opo. At sa ngayon, ma'am, dahil kilala ang bayan ng San Jose bilang andyan yung isang kauna-unahang turismo, itong tinatawag nating yung dinadayan ng mga ating mga kababayan, at ngayon ay meron na namang panibago itong Sitio Tala. Sa ngayon, ma'am, kumusta na po ang bayan ng San Jose? Ay, sir, napakaganda pong topic niyan. Apo. Gusto ko pong i-grab yung opportunity Apo. para po i-promote na rin ang bayan namin. Unang-una po yun po yung Monasterio de Tarlac, kung saan makikita nyo po yung part of the Holy Cross, kung saan po napako ang ating Jesus Christ noong unang panahon. Ito po ay pinangangalagaan po ng ating mga pare na pinangungunahan po ni Father Archie. Every twice a year po, ino-open po ang Monasterio de Tarlac para po malapitan po natin ang Holy Cross na yan. And then po yung pagdating naman po sa aming lugar, ang bayan po ng San Jose ay napakaganda at tinatawag na po ngayon na Little Baguio. Actually, open na po kami for tourists. Opo. Yun nga lang po, may mga protocols po kami Tama. kasi kami po Sige ay po. super proud na sasabihin na ang bayan po ng San Jose ay COVID-free. Meron po kami dating dalawang naging COVID positive, Opo. pero thank God, recovered na po, and ngayon po COVID-free na kami ngayon, kaya yung pagpasok po sa aming bayan, medyo may mga protocols na talagang very strict implementation. So, let me grab po yung opportunity. Yung pong mga gustong pumunta, kung ikaw po ay nakatira po within the province of Tarlac, kailangan mo lang ng medical certificate at ng ID na nagpapatunay na nandito ka lang sa province of Tarlac. Opo. Now, kung ikaw naman po ay outside the province of Tarlac, kailangan po namin ng medical certificate or rapid test and also a travel pass. Yun po. So sa pagdating po sa Sitio Tala, ma'am, may mga sa ibang tourism kasi tourism na pinupuntahan ay may mga bayad sa inyo po, ma'am, sa Sitio Tala. Meron po kaming tinatawag na environmental fee, which is 20 pesos lang po yun, na pwede na pong pasyalan buong bayan po ng San Jose. Marami po tayong mga location, mga spots, tourist spots na pwedeng puntahan. Ang pinakasikat po namin ngayon, of course, aside from the Monasterio de Tarlac, yung pong Agostala Road, na talagang pag nagpunta po kayo doon ay napaka-breathtaking at talaga pong mas maganda pa sa Baguio. Kaya nga po, naranasan namin pumunta doon, talagang nakakamangha yung view, yung ganda ng tinatawag nilang Sitio Tala. Yes po, Sir Jude. And eventually, meron po kami na-discover na someday, yan po isang pangarap po ng ating mga namumuno, lalo na po ang ating mahal na gobernadora, Madam Susan, at ang ating congressman po, Apo. Kong Vic. Yung pong na-discover po sa bayan namin na Little Baguio po talaga. Hindi ko lang po matandaan yung name ng bundok, pero Apo. ito po ay napakalamig. Sa oras po na 1 p.m., meron po kaming 11 degrees.
ganun po kalamig. So, eventually po, i-develop po yun kasama po ng pamahalang probinsya ng Opo. Tarlac po sa pangunguni ni Madam Susan. So, pag natapos na po yun, hindi na natin kailang lumayo pa. Kung Opo. gusto nyo po ng napakagandang lugar sa amin na po. Actually, kahit po ngayon, try nyo po, makikita nyo po sa page po ng aming mahal na Mayor, Romeo Ong Capitulo, makikita nyo na po doon yung ganda ng bayan namin, sir. Baka hindi magtagal, ma'am, mababago yung summer capital of Tarlac. Hindi na Mayantok. Kundi baka maging San Jose na. hindi po malabo yun, sir. Dahil sa dami na ng turismo na napupuntahan at yung klima dyan sa bayan ng San Jose. Yes, Sir po. Jude. Kung gusto mo ng fresh air at napakagandang lugar, San Jose po bayan po ng San Jose ang hinahanap mo. Opo. At saka nung may pinapuntahan din kami diyan, ma'am, na pinicturean ko nga at tinawag kong meron din palang Chocolate Hills dito sa San Jose nung napunta ata si Baag ba 'yon? Yes po. Isa rin po yan sa mga tourist spots namin. Buti nabanggit nyo po. Opo. Ang Baag po parang mga bulubundukin po siya na parang nasa Chocolate Opo. Hills din po. Yan po yung tinatawag namin na parang Tarlac Zambales Road. Ano kasing pangalan? Botolan Opo. Tarlac Road po yun. So, eventually, pag natapos po yung daan, magkakaroon na po tayo ng access papuntang Zambales. At yun po So yung pwede na Baag. siyang dumaan doon, ma'am? Yes po. So, pagkatapos yung mamasyal sa bayan ng San Jose, dadaan po kayo sa amin, then dadaan po kayo sa Botolan, San Jose Road, makakapunta rin po kayo ng Zambales. Sa inyong tinataya, ma'am, ilang oras na lang ang biyahe from San Jose to Zambales? Ang sabi po sa amin, hindi na po lalampas ng 1 hour na lang daw po pag Malapit natapos. na po. Yes po, sobrang Kaysa lapit na po. iikot ka pa sa Opo. Pampangan na sobrang traffic. Yes po. Wala na pong traffic doon, definitely. Apo. As of now, ma'am, ano-ano pa yung mga programa ninyo bilang konsihala ng San Jose? Sa ngayon po, yun nga, tumutulong po kami sa turismo. Umuusbong na po kasi ang turismo sa bayan namin. So, yun po yung isang priority projects namin ng LGU. So, aside dun sa mga programs na continuous naman po yun, ito po yung isang concentration namin para po makatulong din po sa pagiging develop at progreso ng aming bayan. Pang ilang termino nyo na po bilang konsihala ng bayan ng San Jose? This is my third term, sir. So, last Apo. term ko na po as councilor po ng bayan ng San Jose. Wala pong planong magpataas? Meron po, may plano tayo dahil po ang daddy ko, sabi ko nga po, vice mayor po siya ngayon and magre-retire na siya. Siya po kasi yung naging mentor ko sa public service. Opo. Ang father ko po kasi naging kapitan, barangay kagawad, Opo. kapitan, and then nag-vice mayor for 3 terms din, and then nag-mayor ng 3 terms din, and then nag-councilor ng 2 terms, and then ngayon po vice mayor ulit siya. So sa kanya ko po nakita talaga yung totoong serbisyo publiko at siya po yung naging mentor ko at idol ko po, kaya sinusunod ko po yung yapak niya, and Apo. yun nga po, magre-retire na siya this term niya, last term na. Actually, may isa pang term siya as vice mayor pero magre-retire na po. So ako na po yung papalit sa kanya kung papalarin po Apo. tayo. Sigurado na po yan dahil mahal na mahal po kayo ng inyong mga kababayan. Sa dami ng inyong natutulungan, nakikita naman nila yung puso ninyo kung paano maglingkod sa kanila at magbigay ng serbisyo sa kanila. Kumbaga, wala ho kayong pinipili. O sana nga po, sir. Sa pagiging konsihala ninyo, ma'am, ano pong committee ang hawak po ninyo? Committee on Appropriation po and Ways and Means. Medyo mabigat-bigat. Opo. Medyo mabigat-bigat po at masalimuot. Opo. May mga vice chairman po ako sa education at saka sa rules din po. Kumusta naman po yung sa inyong committee, ma'am? So far, everything is going well naman po. Nakakapagtrabaho naman po tayo ng maayos sa tulong po ng aking mga colleagues and my dad Opo. as the presiding officer. So far po, smooth naman po lahat. Opo. As of now, papaano pa natin mahihikayat yung mga iba nating kababayan para dagsain ang mga ipinagmamalaking tourism spots sa bayan ng San Jose?
Muli po, inaanyayahan ko po kayong lahat na pasyalan po ang aming bayang San Jose. Dito nyo po makikita ang napakagandang tanawin, mga virgin forest po talaga. Talaga pong inalagaan namin yan. Fresh air, importante po yun. Napakalinis ng kapaligiran. So, open na po kami para sa mga lahat ng turista. So, try nyo pong i-visit. Hindi po kayo magsisisi. Mauna po sa Monasterio de Tarlac, mananalangin po tayo, and then afterwards, marami din po pala kami mga picnic grounds na pwede po kayong after magsimba, kumain at mamasyal po sa mga, hindi na po kailangan pumunta pa ng malayo para makakita po ng mga pine trees, matataas na bundok at mga daan na napakaganda po. Very accessible, walang traffic, at most of all, COVID-free po ang bayan ng San Jose. Wow, napakagandang balita niyan, ma'am, na ang inyong bayan ay COVID-free. Kaya walang dapat ikatakot ang mga pupunta doon as long as na sumusunod sila doon sa health protocol na pinapairal po ng inyong bayan. Yes po, Sir Jude. At sa kasalukuyan na ma'am, ang turismo ba natin diyan, kumusta ho yung turismo natin ngayon kumpara noong wala pa ang Sitio Tala? Maganda naman po ang turismo dahil nandyan po ang ating Monasterio de Tarlac. Pero mas umusbong po ang turismo nung natapos po. Actually, hindi pa siya tapos, no? Pero meron po kasing malaking portion na po ng yung daan na tinatawag namin Agostala Road. So, doon po talaga dinagsa kami ng mga turista kasi po nakita po talaga nila yung ganda ng lugar. Actually, ang dami pong mga bikers, ganyan po. Na pumupunta po, yes no? po, tas at sa umaga, mga madaling araw pa lang po, nandun na sila. So, pwede rin po kasi silang kumain doon as long as yung mga kalat po natin, very particular po kami dyan at may mga ordinansa. So, kailangan po sumunod din po sa ordinansa para po mapangalagaan yung kagandahan ng aming lugar. And kaya po namin nalaman na maganda yung yung usbong ng turismo kasi yung 20 pesos po ang liit na halaga pero ang laki po ng nasisingil ng munisipyo. So ibig sabihin tinadagsa po talaga kami kahit may COVID may pandemya. Pero nandyan pa rin po ang ganda po ang laki ng nasisingil, which is for the maintenance din po yan kasi ng pagpapaganda ng lugar namin. Kailangan po kasi yun. So yun po. Doon ba sa Sitio Tala, ma'am, may mga pwesto-pwesto doon na pwedeng bilihan ng mga produktong ipinagmamalaki ho ng mga taga San Jose? 'Di ba pag pupunta ka sa isang bayan, kasi sa kanilang tourist spot, mayroon kang nabibili na remembrance. Ganon din ho ba sa Sitio Tala? Sa ngayon po, wala pa po dahil bagong-bago lang po yan Ilang buwan pa lang po siyang talagang open Pero eventually po, gagawa po kami ng parang one-stop and shop na pwedeng kumuha ng yung mga tokens or mga kung ano man ang gusto nila galing sa bayan ng San Jose. Pero sa Monasterio de Tarlac po, may along the way, may mga mabibili na po kayo doon. And then sa mismong monasteryo, may mabibili na rin po doon yung mga alkansya na may tatak ng San Jose, ganoon po. At sa ating pagpapatuloy, ma'am, hindi pwedeng hindi ko babatiin to dahil siya po yung pinakagwapo dito ho sa istasyon ng DWEY, yung amin pong station manager. At ang aming boss dito ho, walang iba kundi si Sir Jordan Ilostre. Maraming salamat, boss, sa iyong panonood. At happy watching din kay Jasper Vizcara dyan po sa bayan ng Moncada, Tarlac. Ma'am, baka meron pa po kayong mga nais ipaalam sa ating mga kababayan o nais ibigay na mensahe? Siguro po, yun lang po, inaanyayahan ko po silang itry na pasyalan ang aming bayang San Jose. Hindi po kayo magsisisi. And pasasalamat na rin po sa lahat po ng tumutulong sa aming bayan, lalo na po yung mga NGOs. Talagang nagdadagsaan po. Maraming salamat po. Mas maraming blessing po na babalik sa inyo. Ako. At happy watching din kay Mirna Villanueva Llanes. Ang sabi niya ay, I'm watching with you from Caloocan City. At good afternoon, Sir Jude. Salamat din po, Ma'am Mirna, sa inyong pag-antabay at panonood sa atin pong programa.
sa mga kabubukas pa lamang po ng kanila pong talapihitan ng 13:32 AM Sunshine Radio ay ang inyo pong napapakinggang programa ay ang programa ng inyong lingkod Jude Briones sa Matang Agila, at ang akin pong kasama kinakapanayam live sa atin pong studio, wala hong iba kundi si Sangguniang Bayan member Riza Eugenio Joaquin ng bayan po ng San Jose, Tarlac. At sa mga taga Nueva Ecija na nakikinig sa kanilang mga talapihitan ay kung gusto ninyo hong marating yung ipinagmamalaking turismo ng San Jose ay gaya nga ng nasabi ng ating konsihala ay welcome na welcome po kayo, pero kailangan sumunod po tayo sa health protocol na pinapairal kung hindi ka po taga Tarlac at kailangan nyo po ng Travel Authority Medical Certificate para po kayo makapasok at makita yung mga ipinagmamalaking turismo dyan ho sa bayan ng San Jose. Panghuli na lang ma'am, may mga baka may magtanong, meron bang mga falls dyan sa San Jose na pwede nilang mapuntahan? So far po, may falls po na, meron po kaming falls pero hindi pa yata open for tourists. Meron ding falls sa Karatig na bayan, pero ang way yata papunta sa amin. Opo. Pero hindi po sa amin yung falls. Under po, kasi magkatabi po yan yung Mayantok at San Jose. Opo. Pero pag pumunta ka doon, dadaan ka ng San Jose. Opo. Pero pagdating mo sa falls, it's under bayan po ng Mayantok. Opo, napakaganda naman. Sana ho ay mabuksan na rin po yan, accessible na yun para mapuntahan na rin po. At talagang parang magiging one-stop shop na yung mga pupuntang mamamasyal kung gusto nilang maligo ng fresh na water ay Yes. pwedeng-pwede po. Ma'am, baka meron pa po kayong mensahe. Siguro po ang mensahe ko na lang magpasalamat na lang po Apo, sa sige inyo, po, Sir sige po. Jude, sa Matang Lawin. Matang Agila po. I'm sorry, Matang Agila. Opo. Kinakabahan pa rin. Sa pag-imbita nyo po sa akin Apo, dito sa inyong programa, napakalaki pong bagay nito. Hindi lang po para sa akin, kundi po sa aming bayan, para po ipakita o ipaalam sa lahat na open na po kami for tourists. Kasi po talagang ang isa sa mga programa namin ngayon ng aming LGU, pinangungunahan po na aming mahal na mayor ay turismo. So napakalaking pong endorsement sa part po ng bayan ng San Jose ito, sir. Na maraming salamat po sa inyo. At kami din po ay labis-labis ang aming pasasalamat sa inyo dahil kahit napakalayo yung ating radio station ay hindi po kayo nagdalawang isip para makapunta po at marating makita naman ho itong ating radio station dito at makasama po kayo live sa akin pong programa sa hapon pong ito. Yun pa lang ma'am, napakalaking bagay na po sa amin yon. So mga kapartner, at yan ho ang tinig ng ating napakaganda at napakasipag na konsihala ng bayan ng San Jose, Tarlac, na walang iba kundi si Sangguniang Bayan member Riza Eugenio Joaquin.